Kabanata 341. Nag-aalalang pumasok si Charlotte sa kwarto at nakita si Ellie, na nakayakap sa paborito niyang alpaca doll at mahimbing na natutulog sa kanyang pink princess bed. Isang hindi pa tapos na bote ng gatas at isang larawan ng pamilya ang nakapatong sa tabi niya. Bago makatulog si Ellie, tinanong niya ako kung babalik ba ang nanay niya, at yakap-yakap niya ang larawan ng pamilya at umiiyak ang kanyang puso. Kailangan ko siyang suyuan ng matagal bago siya makatulog, bulong ni Miss Cheney. Salamat. Tumulo ang luha sa mga mata ni Charlotte at damaloy sa kanyang mga pisngi. Siya ay yumuko sa kama, at nagtanim ng banayad na halik sa noo ni Ellie. At pabulong, sinabi niya, Ellie, si Mommy ay nandito na at bumalik. Hindi na kita iiwan ulit. Nang makita iyon ni Miss Longman at Miss Cheney, namula ang kanilang mga mata. Niyakap ni Charlotte si Ellie at ikinulong sa loob ng kanyang mga bisig. Pagkatapos itabi ang bote ng gatas at photo frame, siya ay mabilis na humakbang patungo sa katabing silid at marahang itinulak ang pinto. Nang buksan niya ang mga ilaw sa dingding, nakita niya sina Robbie at Jamie na parehong mahimbing na natutulog sa kanilang mga kama. Si Jamie ay nakayakap sa kanyang laruan na baril at mahimbing na natutulog, ang kanyang laway ay nasa kanyang buong unan. Ang kanyang kanang binti, na nakakast, ay maingat na inilagay sa kama, habang ang kanyang kaliwang binti ay nakataas laban sa dingding. Nakahandusay ang katawan niya sa kama at nalaglag na ang kumot kama. Ang kanyang poster sa pagtulog ay mukhang wild gaya ng dati niyang personalidad. Haha, tinakpan ni Miss Longman ang kanyang bibig at nagpigil ng tawa. Inilagay ko lang ang kanyang binti sa tamang pwesto at sinilip siya kanina. Sa loob ng ilang minuto, naging ganito na ang kanyang poster. Ganyan siya matulog. Mabilis na pumunta si Charlotte para tingnan siya. Nag-aalalang tanong niya, ano nangyari sa paa niya? May benda din ang ulo niya. Anong nangyari? Mahabang kwento iyan. Ipapaliwanag ko sa iyo mamaya, bulong ni Miss Longman. Gumugol ng ilang oras sa iyong mga anak muna. Hihintayin ka namin sa labas. Okay. Tumango si Charlotte at hinila ang kumot ni Jamie. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang mga binti sa tamang posisyon at inayos ang kanyang poster sa pagtulog. Matapos marahan na bunutin ang larwang baril mula sa kanyang braso, ay masuyong hinalikan niya ang noo nito. "Hiem, napakagandang babae mo," lumingon si Jamie at bamulong. Isang tawa ang lumabas sa mga labi ni Charlotte habang hinahaplos ang kanyang mabilog na puwitan. Iniisip ng brat na ito ang mga magagandang babae sa halip na ang kanyang mommy sa kanyang pagtulog. Nasaan ang kanyang konsensya? Kumuha siya ng tissue paper at pinunasan ang laway sa bibig ni Jamie. Matapos kurutin ang kanyang cheeks affectionately, ay lumingon siya at tumingin kay Robbie. Mas maganda ang kanyang poster sa pagtulog. Gayunpaman, nakakunot ang kanyang mga kilay habang yakap-yakap ang larawan ng pamilya. May baton pa na ginamit para sa pagtatanggol sa sarili na nakahiga sa tabi niya. Ang batang ito ay palaging mas mature at maalalahanin kaysa sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya naman, madalas siyang nagkaroon ng mas maraming pag-aalala ang tumatakbo sa kanyang isipan. Noon pa man ay nag-aalala na si Charlotte na magiging mahirap ang kanyang kalusugang pangkaisipan kung mabilis siyang mag-mature. Gayunpaman, sa pangalawang pag-iisip, hindi na kailangang mag-alala si Robbie, kung siya ay isang malakas at may kakayahan na ina, na makapagbibigay sa kanila ng katiwasayan. Bilang panganay na kapatid, sinusubukan ba ni Robbie na balikatin ang aking pasanin dahil hindi ko maiparamdam sa kanila na ligtas sila? Sumakit ang puso niya habang hinahaplos ang mukha nito at hinihimas ang nakakunot nitong mga kilay. Napayuko siya para halikan ang kanyang mga noo. Sa gulat niya, bigla niyang iminulat ang mga mata niya pagkatapos niyang lumayo. "Mommy!" Gulat na tinitigan siya ni Robbie at bumalik lang sa katinuan pagkaraan ng ilang sandali. Masiglang kinusat ang kanyang mga mata, at bumulalas siya, "Hindi ako nananaginip, tama ba?" "Hindi." Hinawakan ni Charlotte ang kanyang mga pisngi at mahinang bamulong, "Robbie, nasa likod mo lang si Mommy." "Mommy!" Agad na yamakap si Robbie sa kanyang mga bisig at nabalisa na sinabing, "I miss you so much, Mommy."
Natatakot ako na hindi na kita makikita. You foolish boy. Kailangan pa kitang bantayan habang lumalaki ka. Niyakap siya ni Charlotte at tinapik ng marahan ang kanyang likod. Sa malumanay na tono, ay tiniyak niya, hinding-hindi na ako aalis sa tabi mo. Mommy, hindi na napigilan ni Robbie, na matagal nang naninindigan sa loob ng maraming araw, ang kanyang emosyon. Siya ay nagsimulang humagulgol sa mga bisig ng kanyang ina. Habang patuloy na umiiyak si Ellie at ginagamot si Jamie sa ospital nitong ilang araw, kinailangan ni Robbie na kumuha ng pag-aalaga sa kanila bilang kanilang nakatatandang kapatid. Habang nag-aalala tungkol sa kanyang ina at kay Mrs. Berry, kailangan pa rin niyang kumuha ng iba't ibang mga pag-iingat upang maiwasan ang masasamang tao na saktan ang kanyang mga nakababatang kapatid. Bihira ang gayong kapanahunan at karunungan na matagpuan sa isang 3 taong gulang na paslit. Anuman ang kanyang nakatagpo, ay hindi man lang siya pam-atak ni isang luha. Kahit naging pula ang mata niya at nabulunan na ang boses niya, ay mabilis niyang pipigilan ang emosyon niya. Gayunpaman, ngayong nakita na niya sa wakas ang kanyang ina, hindi na niya ito mapigilan. Ang mukha ng lakas na inilagay niya ay nawasak ng sandaling iyon. Sa kanlungan ng kanyang ina, sa wakas ay maaari na siyang kumilos na parang bata at mailabas ang lahat ng kanyang emosyon nang walang pakialam sa mundo. Habang patuloy siyang umiiyak, kumirot ang puso ni Charlotte. Patuloy niyang hinahalikan ang buhok ni Robbie at inaalaw siya. Huwag kang matakot, Robbie. Ngayong nakabalik na ako, hindi na ako aalis. Natahimik lang si Robbie pagkaraan ng mahabang sandali. Huminga siya ng malalim, at itinaas niya ang ulo niya at tumingin kay Charlotte. Mommy, what happened? Where have you been for the past 2 days? Why can't I contact you? Nasaktan ka ba? Nabuli ka ba? Hindi, ayos lang ako. Habang pinupunasan ang mga luha niya gamit ang tissue paper, she explained, nagtatrabaho pa ako noong araw na iyon. At nakatanggap ako ng tawag na hinimatay daw si Mrs. Berry, dali-dali akong pumunta sa ospital para alagaan siya, at ako ay na-late ng 20 minutes para sunduin kayo, kaya nung narating ko ang Happy Avenue, kayo ay nawala na kahit saan at hindi makita. Taas baba ang paghahanap ko sa inyong 3 nitong mga nakaraang araw. Nawala ng malay si Mrs. Berry. Kamusta na siya? Nag-aalalang tanong ni Robbie. She's sick, but my friend who's also a doctor are take care and treating her now. You don't need to worry, paniniguro ni Charlotte habang hinahaplos ang gwapong mukha ni Robbie. Matulog ka na, Robbie, lalabas ako at kausapin muna ang mga guro at pulis. Ipaghahanda kita ng almusal bukas. Okay, masunurin namang tumanggo si Robbie. Go and do what you have to do first, mommy. Magpahinga ka ng maaga pagkatapos nito. Alam ko, muli siyang siniil ng halik ni Charlotte bago tahimik na umalis. Matapos isara ang pinto ng kwarto, sinenyasan niya sina Miss Longman at Miss Cheney sa kanyang kwarto, at nagtatanong tungkol sa sitwasyon. Ipinaliwanag ni Miss Longman na matapos mawala ang mga bata, ang mga awtoridad ng paaralan ay labis na nataranta at sinuyod ang buong lugar para sa kanila. Dahil walang resulta ang kanilang paghahanap, iniulat nila ito sa pulis. Doon nila napagtanto na gumawa rin pala ng report si Charlotte. Kahit na sinubukan nila makipag-ugnayan sa kanya, hindi niya sinasagot ang alinman sa kanilang mga tawag. Kaya naman, wala silang choice kundi maghintay sa update ng mga pulis. Sa 6:00 ng gabing iyon, si Miss Longman ay nakatanggap ng tawag mula sa pulisya na nagsasabi na ang mga bata ay natagpuan. Inutusan nila siyang pumunta sa Seren Hospital, at natuklasan nila ang katotohanan pagkatapos. Ang 3 bata ay naglalakad ng mag-isa pauwi pagkatapos ng klase. Gayunpaman, habang pauwi, tumakbo si Jamie sa isang kagubatan habang hinahabol ang isang maliit na pusa. Pagkatapos lumabas sa kagubatan patungo sa isa pang kalsada, nabangga siya ng isang marangyang sasakyan. Pagkatapos ay ipinadala sila ng may-ari ng sasakyan sa ospital. Maya-maya ay lumitaw si Ben at binayaran sila ng malaking halaga para mapangalagaan ang mga bata para sa gabi. Sa pagbanggit niyan, mabilis na nilinaw ni Miss Longman. Sa totoo lang, tungkulin naming protektahan ang mga bata.
Kahit na hindi kami binabayaran, gagawin pa rin namin ang aming makakaya. Dahil iginiit ng Divine Corporation na bayaran kami ay, it's fine. Mayaman naman ang Divine Corporation, kaya sayang ang pagtanggi sa pera nila. Si Charlotte ay hindi naabala nito sa lahat. Since binayaran ka, itago mo na lang ang pera. Alam mo ba kung sino ang may kagagawan? Habang nakikipag-usap kami sa mga medical na staff habang papunta dito, napagtanto namin na siya ang lolo ng presidente ng Divine Corporation, mahinang bulong ni Miss Cheney. Natigilan si Charlotte. Nabangga kaya ng matandang Mr. Knock si Jamie at ipinadala sila sa ospital. Ano, ito ba ang katotohanan? O may higit pa dito? Ang matandang Mr. Knock ay napakabait sa mga bata. Nakabuo na sila ng malapit na relasyon sa kanila at nag-aatubili pa nga silang iwan siya, dagdag ni Miss Longman. Oo, binili pa nga ng matandang Mr. Knock ang mga bata ng maraming regalo, na halos sapat na para mapuno ang isang buong sasakyan. Miss Cheney enthusiastically chimed in. Noong nasa ospital kami, sinabi rin niya na gagawin niya ang lahat ng mga kabayaran. Hindi nagsasalita, nahulog sa malalim na pag-iisip si Charlotte. Kahit na aksidenteng nabangga ng matandang Mr. Knock si Jamie, ipinadala niya ito sa ospital para sa pagpapagamot at inalagaang mabuti sina Robbie at Ellie. Hindi lang iyon, naayos din niya ang lahat pagkatapos. Sa pagkakataong iyon, hindi niya posibleng sisihin siya. Gayunpaman, kung totoo iyon, bakit ako pinagbantaan ni Zachary kasama ang mga bata? Bakit nawawala rin ang mga recording ng mga surveillance camera sa partikular na kahabaan ng kalsada? Inutusan ba ng matandang Mr. Knock ang pulisya ng trapiko na linisin sila, o si Zachary ba? Ano ba talaga ang nangyari? Miss Wynne, mahinang sabi ni Miss Longman. Dahil nakabalik ka na, hindi na namin kailangang manatili pa, tama? Oo, salamat sa inyong pagsusumikap. Noon lang nabalik sa katinuan si Charlotte. Mabilis siyang tumayo, at nagpasalamat sa kanila, at pinaalis sila. Samantala, hinihintay pa rin ng dalawang pulis at medical staff si Charlotte sa labas. Sinabi ng mga pulis na nakatanggap sila ng mga tagubilin mula sa kanilang mga nakatataas na maaari silang umalis pagkatapos na bumalik ang mga magulang ng mga bata. Gayunpaman, dadagdagan nila ang pagpapatrolya ng mga pulis sa paligid ng Happy Avenue upang tiyakin ang kaligtasan ng mga residente. Labis sa kanila na nagpasalamat si Charlotte at magalang na pinaalis sila. Pagkaalis nila, tinanong niya sa pediatrician ang mga detalye tungkol sa pinsala ni Jamie. Ipinasa ng pediatrician ang komprehensibong check-up report at hospital bill kay Charlotte para sa kanyang pagsusuri. Panghuli, tiniyak niya, dahil nabali ang kanang bukong-bukong ni Jamie, maaaring kailanganin niyang magpahinga sandali. Maliban doon, ayos na siya at mabilis siyang gagaling. Hindi mo na kailangang mag-alala masyado. Phew, ang galing. Nakahinga ng maluwag si Charlotte. Salamat sa inyong pagsusumikap sa nakalipas na ilang araw. Hayaan mo akong paalisin ka. Actually, Miss Wynne, putol ng pediatrician, biglang naging seryoso ang tono. Ang aming mga nakatataas ay inutusan kami na manatili at alagaan ang tatlong bata hanggang sa gumaling ang lahat. Oo, kaming tatlo ang mag-aalaga ng bata bawat isa. Si Dr. Howard ang mananagot para kay Jamie na paggamot. Nakangiting nangako ang mga nurse. Hindi lang kami may experience sa mga kasanayan sa pag-aalaga, kundi sinanay din kami sa edukasyon sa pangangalaga ng bata. Alam din namin kung paano maghanda ng mga pagkain para sa mga paslit, kaya hindi kami makakaharap ng anumang problema sa pag-aalaga sa mga bata. Huwag kang mag-alala. Medyo natarante si Charlotte. Medyo maliit lang ang bahay ko, kaya saan kayo titira? Binili na ni Mr. Ben ang bahay sa tapat, ayon sa kanya, nilagyan na ito ng pang-araw-araw na mga pangangailangan na aming kakailanganin. We'll be staying there pansamantala, sabi ng pediatrician habang tinuturo ang tapat ng bahay. Ang aming mga medikal na kagamitan at mga kit ay naroon lahat. Wow! Gulat na bulalas ni Charlotte. Si Ben Knock ba ang sinasabi mo? Oo, napatango ng husto ang mga nurse. Okay, naiintindihan ko. Napatingin si Charlotte sa orasan at hinimok sila,
3 na ng umaga kaya dapat ka nang bumalik at magpahinga kaagad. Magkita tayo bukas ng umaga. Sure, you should rest early too. Bibisitahin ka namin ng 7 in the morning bukas at magluluto ng almusal para sa mga bata. Oh, salamat sa iyong pagsisikap. Matapos paalisan ang mga medical staff, huminga ng malalim si Charlotte at isinara ang pinto. Tumungo siya sa balkonahe para tingnan kung nakaalis na ang sasakyan ni Michael. Sa sobrang tutok niya sa paghahanap sa kanyang mga anak, nakalimutan niya ang lahat. Habang naglalakad siya patungo sa bintana, bigla niyang narinig na may kumatok sa pinto. Naging dahilan ito para tumalon siya sa takot. Mabilis na kumuha ng baseball bat para sa pagtatanggol sa sarili, tumungo siya sa pintuan at sumilip sa peephole. Si Michael iyon. Mabilis niyang binuksan ang pinto. Michael, nakalimutan mo si Fifi. Ipinasa ni Michael sa kanya ang gintong kulungan. Si Fifi ay nakahiga sa hola at mahimbing na natutulog, hindi napapansin ang katotohanang ito ay nakalimutan ni Charlotte. Salamat. Mabilis niyang kinuha ang hola mula sa kanyang mga kamay at ipinaliwanag, sabik na sabik akong makita ang aking mga anak ngayon lang, kaya nakalimutan kong magsinya sa'yo. Maayos ang lahat dito at ligtas kami. Huwag kang mag-alala. Napansin ko, ngumiti ng malumanay si Michael. Nakilala ko ang mga guro sa kindergarten sa ibaba at nakipag-usap sa kanila. Parang may iba pang side sa story, ha? Oo, kumunat ang noo ni Charlotte. Naguguluhan din ako. Hindi mahalaga. Iniba ni Michael ang topic. Everything's fine as long as ikaw at ang mga anak mo ay ligtas. Tama iyan. Ayaw din niyang mag-isip tungkol dito ng sobra-sobra. Hindi alintana kung ano ang katotohanan, siya ay wala sa posisyon upang labanan. Ang kanyang prioridad ay protektahan ang kanyang mga anak at iwanan muna ang lahat ng iba pa. Aalis na ako. Stay safe. Tiningnan siya ni Michael ng malalim at umalis. Nang makarating siya sa lobby ng elevator, siya ay biglang tumigil sa kinatatayuan niya at lumingon. Charlotte, hindi naman talaga na wala kang ibang mga landas na tatahakin. Ano, hindi niya lubos na naiintindihan ang sinasabi nito. Kung hindi mo na kaya, may makakapag-protect sa iyo, sabi ni Michael, na ang kanyang mga salita ay nagtatago ng mas malalim na ibig sabihin. Isipin mo. With that, sumakay na siya sa elevator. Napakunot ang noo ni Charlotte na parang naguguluhan. Pagkasara niya ng pinto at pagtalikod niya, bigla niyang naalala ang sulat ng kanyang ama. Sinabi niya na kung siya ay nasa dulo ng kanyang katalinuhan, ay maaari niyang tawagan ang isang numero na pagmamay-ari ng M-Nation. Kahit anong mangyari, siguradong malulutas siya ng taong iyon. Oo, bakit ko ba nakalimutan? Maaaring makatulong kung makaharap ako ng isa pang krisis sa hinaharap. Pero, naalala ni Charlotte ang palaging paalala ng kanyang ama sa sulat na hindi niya dapat kontakin ang taong iyon maliban kung siya ay naiwan na walang ibang mga pagpipilian. Kapag nakipag-ugnayan siya sa tao, ito ay nangangahulugan na ang kanyang buhay ay magkakaroon ng matinding pagliko. Kanina pa siguro nagpaparamdam si Michael sa taong ito. Parang nabasa na niya ang laman ng sulat. Habang pinag-iisipan niya ito, muling nadurog ang puso ni Charlotte. Umiling siya at sinubukang iwaksi ang mga iyon na mga saloobin mula sa kanyang isipan. Mas mahalaga na lutisin muna ang kasalukuyang problema. Kaya naman, bumalik siya sa kanyang silid at nagpalit ng kanyang pajama. Habang nakahiga sa kama, nagpadala siya ng mensahe kay Mrs. Berry. Mrs. Berry, ligtas na ang mga bata sa bahay. Huwag kang mag-alala, bibisitahin ka namin bukas. Pagkatapos, habang hawak pa rin ang kanyang telepono at pagod, nahulog siya sa isang malalim na antok. Sa tirahan ng mga knock, si Zachary ay nakaupo sa balkonahe sa kanyang damit. Nakatingin sa mabituing kalawakan ng langit, at tahimik siyang humigop sa kanyang alak. Iniulat ni Ben sa gilid, umuwi na si Miss Wind. Si Miss Longman at Miss Cheney mula sa kindergarten ay nakaalis na din. Sa iyong mga tagubilin, nanatili ang mga medikal na kawani upang alagaan sila. At, pagkatapos ng kaunting paghinto, maingat siyang nagpatuloy, umakyat si Michael para ipasa si Fifi sa kanya.
Gayunpaman, umalis siya matapos makipag-usap ng 2 minuto nang hindi pumapasok sa bahay. Sa tingin ko ay malinaw niyang naiintindihan ang kahihinatnan ngayon at hindi na siya manggugulo pa. Okay, pagsang-ayon ni Zachary at tahimik na nagpatuloy sa pagsipsip sa kanyang alak. Inubos ang isang buong baso, at itinuro niya, huwag ipaalam kay Lolo ang tunay na pagkakakilanlan ng mga bata. Naiintindihan. Tumango si Ben bago idinagdag, pero kung ang mga bata ay makipag-ugnayan sa kanya sa kanilang sariling kasunduan, hindi ko magagawa na pigilan din yan. Bumili siya ng smartwatch para sa kanila at iniwan pa ang kanyang numero. Hindi mo na kailangang mag-abala tungkol dyan, malamig na sagot ni Zachary. Mas lalong mag-aatubili si Charlotte kaysa sa akin para malaman ni Lolo. Pagkatapos ng lahat, siya ang kanilang ina. Tama ka. Nakahinga ng maluwag si Ben. Gabi na, kaya dapat magpahinga ka ng maaga. Nang iwagayway ni Zachary ang kanyang mga kamay, yumuko si Ben at umalis. Bagamat ipinagpatuloy niya ang pag-inom ng alak, ay nakatutok ang kanyang mga mata sa kanyang telepono. Walang-wala, kahit isang text o tawag. Kahit na nakita na ng babaeng iyon ang kanyang mga anak at natutunan ang katotohanan mula sa mga guro, hindi pa rin niya ito nakita na tawagan ako. Inaasahan kong luluhan na siya ngayon, humihikbi at humihingi ng tawad sa akin ng may kasalanan. Nasaan na ba ang konsensya niya? O naghihinala pa rin ba siya na bahagi ito ng isang pagpaplano? Sa pag-iisip na iyon, naging malungkot ang ekspresyon ni Zachary at hindi niya maiwasang umiyak ng tahimik. Hindi ko kaya maniniwala kung gaano kawalang utang na loob si Charlotte. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 345. Pagsapit ng umaga, natutulog pa rin si Charlotte. Pumasok si Ellie sa kwarto at tumalon sa kanyang mga bisig. Ellie, nagising si Charlotte sa gulat. Bago pa siya makapag-react, hinawakan na ni Ellie ang mukha niya at pinuno ng mga halik. Tumulo ang laway sa mukha ni Charlotte habang sumisigaw si Ellie, I missed you so much, Mommy. I missed you too, my good girl, hindi na kita iiwan. Niyakap ng mahigpit ni Charlotte si Ellie. Buho, dapat mong tuparin ang iyong pangako, Mommy. Napaawang ang bibig ni Ellie habang pinupunasan siya ng mga luha sa mata. Kung iiwan mo ulit ako, hindi kita papansinin. Hindi kita iniwan. Na-late lang ako at hindi kita nasundo. Hinandang ni Charlotte ang chubby na si Ellie habang nag-aalalang nagpaliwanag, I'm sorry. Please wag ka nang magalit sa akin, okay? Si Ellie ay tumalikod at siya ay nagpout. Mapapatawad lang kita kung gagawan mo ako ng tinapay. Oo, pupunta ako at gagawa ng tinapay mo ngayon. Mabilis na bumangon si Charlotte sa kama. Mommy, sa tapat ng kwarto, tumawag ang apurahang boses ni Jamie, dalhin mo ako kay Mommy, Robbie. Give me a second. Tumunog ang doorbell. Let me see who's here. Isinuot ni Robbie ang kanyang sapatos at binuksan ang pinto. Ellie, paano kung puntahan natin si Jamie? Binuhat ni Charlotte si Ellie na nakayapak na lumabas ng pinto. Ang isang braso ni Ellie ay umikot sa leeg ni Charlotte, habang ang kabilang braso naman ay kumungkupas kay Jamie. Kami ay darating, Jamie. Mommy, ibinuka ni Jamie ang kanyang mga braso at sinigawan si Charlotte. Mommy, nandito na si Dr. Howard at ang mga nurse. Sigaw ni Robbie mula sa sala. Magandang umaga, bati ng doktor at mga nurse kay Charlotte. Magandang umaga, pasok kayo. Binati naman sila ni Charlotte. Oh, bumaba ka Ellie. Nasugatan ang bewang ng mommy mo. Bawal sa kanya ang mabigat na bagay, sabi ng doktor na nag-aalala nang makitang hawak-hawak ni Charlotte si Ellie. Sumugod ang isa sa mga nurse para buhatin si Ellie. Good girl, Ellie, sumasakit ang bewang ng mommy mo. Kukunin ko na aalagaan kita sa mga susunod na araw, okay? Magiliw na pagpapakalma ng nurse kay Ellie. Okay, masunurin namang tumango si Ellie. Inilapit niya ang kanyang ulo kay Charlotte at sinabing, anong nangyari sa iyong baywang, Mommy? Meron lang akong maliit na injury. It's nothing serious.
I'll be fine in a few days. Hinila ni Charlotte si Dr. Howard sa tabi at nagtanong, paano mo nalaman na ang aking baywang ay nasugatan? Narinig ko kay Mr. Ben. Injured daw ang bewang mo at hindi ka makakagawa ng heavy labor. Pinaalalahanan niya kami na mag-ingat at sinabing mag-aayos siya ng isang doktor na pumunta at gamutin ang iyong pinsala ngayon. Ang nag-aalalang boses ni Mrs. Berry ay narinig mula sa labas. Bumalik na ba ang mga bata? Robbie, Jamie, Ellie. Mrs. Berry, nagmadaling lumabas sina Robbie at Ellie nang marinig nila ang kanyang boses. Si Ellie ay sumandal sa yakap ni Mrs. Berry. Niyakap niya ang leeg ni Mrs. Berry habang sinasabi, "Na-miss ka namin ng sobra, Mrs. Berry." "My darlings, I missed you too." Hindi napigilan ni Mrs. Berry ang mga luhang namumuo sa kanyang mga mata. Maingat niyang iniskan sina Ellie at Robbie. "Tingnan ko kung okay ka lang. May nang-aapi ba sa iyo?" "Hindi, okay lang kami." Napansin agad ni Robbie ang mga marka ng karayom at benda sa sugat ni Mrs. Berry. "Anong nangyari, Mrs. Berry? May sakit ka ba?" "I am fine. I feel fine as long as makikita-kita." Umiiyak si Mrs. Berry habang nakayakap ang isang braso kay Ellie habang ang isa naman ay nasa paligid ni Robbie. "Nasaan si Jamie?" "Nasa kwarto si Jamie. Nasugatan ang paa niya, kaya hindi siya makabangon sa kama," sabi ni Ellie habang nakaturo sa kwarto. Anong nangyari kay Jamie?" Nagsimulang magpanik si Mrs. Berry. "Dalhin mo ako sa kanya ngayon. Menor de edad lang na sugat. Hindi mo kailangang mag-alala." Lumapit si Charlotte na may luha sa kanyang mga mata, at hinila niya si Mrs. Berry para sabihin, "Ano ang nagdala sa iyo dito? Akala ko nasa ospital ka." "Dinala ako ni Dr. Langan dito." Tinuro ni Mrs. Berry si Reyna at ang dalawang katulong sa likod niya. "Magandang umaga, Miss Wind." Naglakad si Reyna na may malawak na ngiti sa labi. May bitbit ang dalawang katulong sa likod niya ng mga medikal na bag. "Magandang umaga." Naintindihan naman agad ni Charlotte. Si Reyna ang doktor na ipinadala ni Ben upang gamutin siya sa baywang. "I'm going to treat your waist tonight, kaya isinama ko si Mrs. Berry para makita ang mga bata. Bumalik ka sa ospital para magamot mamaya," nakangiting paliwanag ni Reyna. "It's just a small injury. There's no need for me to be hospitalized. I am more comfortable at home." "Ako ay masaya lang kapag nakikita si Miss at ang mga bata," nagmamadaling sabi ni Mrs. Berry. "Hindi, Mrs. Berry. Kailangan mong manatili sa ospital at magpagamot. Magbibigay ito ng magandang halimbawa para sa mga bata." Napakahigpit ng ekspresyon ni Charlotte. Mrs. Berry, maaari kaming pumunta sa ospital sa lahat ng oras upang bisitahin ka. Siguraduhin mong gagaling ka." Hinikayat ni Robbie si Mrs. Berry. "May sakit ba si Mrs. Berry?" Sa wakas ay naunawaan na ni Ellie habang balisang hawak niya ang mukha ni Mrs. Berry. "Kung may sakit ka, ikaw ay kailangang manatili sa ospital, Mrs. Berry. Noong may sakit ako, sinabi mo rin sa akin iyon." Fine. Ngumiti si Mrs. Berry at tumango. "Makikinig ako. Gaya ng dapat mo." Ngumiti si Charlotte sa kaginhawaan. "Dahil nag-half day off ka ngayon, pwede kang magpalipas ng oras kasama ang mga bata." Tama. Kumain ka na ba ng almusal? I'll go and prepare it for you right now." Si Mrs. Berry ay isang workaholic. Agad niyang itinaas ang kanyang manggas at nagmamadaling pumunta sa kusina. "Hoy!" sigaw ni Charlotte sa kanya. "Pasensya na, dapat nagpapahinga ka." "Oo, kukunin namin ang kusina. Maaari mong samahan ang mga bata pansamantala." Ang tatlong babaeng katulong ay nagmamadali. Pero, tiningnan sila ni Mrs. Berry bago sinaman ng tingin si Charlotte. Basta, napalunok si Charlotte, ang taong nagayos para sa tatlong bata. "Pinadala kami ni Mr. Noct," mabilis na paliwanag ni Dr. Howard. Kumunat ang noo ni Mrs. Berry ngunit nanatiling tahimik. "Huwag mo akong kalimutan, Mommy at Mrs. Berry." Ang nag-aalalang boses ni Jamie ay sumisigaw mula sa loob ng silid. "Hahaha, I almost forgot that Jamie is in the room. Let's go with him."
Udyok ni Charlotte kay Mrs. Berry. Okay. Nabuhayan ang loob ni Mrs. Berry na nakatingin lang sa mga bata. Pansamantalang nagtipon ang pamilya sa silid ng mga bata. Bumalik si Charlotte sa kwarto. Si Reyna ay siniyasat siya pagkatapos ay nagbigay ng ilang gamot sa kanyang pinsala. Salamat, Dr. Langon. Kumusta si Mrs. Berry? Bulong ni Charlotte. She hasn't been eating or sleeping well these past 2 days. She's also uncooperative during sa paggamot. Napangiti ng pilit si Reyna. Baka gumanda ang mood niya pagkatapos niyang makasama ka at ang mga bata. Gayunpaman, nagtatanim siya ng matinding sama ng loob kay Mr. Noct. Baka kailanganin mong bigyan siya ng gawain na gagawin. Naiintindihan ko. Salamat. Tumango si Charlotte. Ano ang tungkol sa iyo? Nalutas mo na ba ang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niyo ni Mr. Noct? Si Reyna ay nagtanong. Kumunat ang noo ni Charlotte pero hindi nagsalita. Nalutas na. Ginamit ni Zachary ang mga bata para takutin ako at itinapon ako sa lalim ng kawalan ng pag-asa. Paano malulutas ang ganoong bagay? Lahat ng mga lihim na nangyayari ay kinikilabutan ako. Hindi na ako matapang para i-provoke o awayin siya. Kung hindi, maaaring mangyari talaga ang lahat ng kasinungalingan. Hindi ko kayang mawala. Bumantong hininga si Reyna at taimtim na sinabi, hindi ko alam kung paano nabuo ang ganoong malubhang hindi pagkakaunawaan sa pagitan niyo at ni Mr. Noct. Siya talaga. Dong. Bago pa matapos magsalita si Reyna ay may nag-doorbell. Itinulak ni Mrs. Berry ang pinto at sinabing, kumusta ang sugat sa iyong baywang, Miss? Much better. Maupo ka, Mrs. Berry, nagmamadaling sabi ni Charlotte. Aalis tayo muna. Inakay ni Reyna ang mga katulong palabas. Isinara ni Mrs. Berry ang pinto at nag-aalalang nagtanong, ang masamang tao ba ang naging sanhi ng iyong pinsala? Naningkit ang mga mata ni Charlotte. Magsisinungaling na sana siya nang biglang nagpatuloy si Mrs. Berry, siya talaga. Ang bastos na iyon. Magkakaroon siya ng karma. No, you got it wrong, sinubukang ipaliwanag ni Charlotte. Anong mali? Namumula ang mukha ni Mrs. Berry sa galit. You're never one to lie. One look and I know na eksakto kung ano ang nangyari. Siya iyon, ngunit hindi niya ako sinaktan. May nataman siyang iba at ako ay humarang sa kanya. Kaya naman. So siya pala. Sa susunod na makita ko siya, sigurado akong tuturuan ko siya ng leksyon, sabi ni Mrs. Berry kasama ang pagngangalit. Hindi mo kaya. He's the devil. Delikado nang tamaan mo siya ng wallis. Kung susubukan mo, baka may mangyari na naman ng ganyan. Nagmadali si Charlotte para payuhan siya laban dito. So, it's not like he'll kill me. At the very most, I'll sacrifice my life fighting it out with him, ani Mrs. Berry na walang takot. Maaaring hindi kanya patayin, ngunit maaari niyang parusahan ako. Itinapon na ni Charlotte ang kanyang trump card. What? Fine, then. Hindi ko siya hahabulin. Agad namang kumalma si Mrs. Berry. Hinila niya ang kamay ni Charlotte at nag-aalalang hinimok siya, Miss, layuan natin siya. Hindi natin kailangan ang kanyang mga tao sa bahay, ang mga taong inupahan niya, o ang kanyang ospital. Puntahan na lang natin si Mr. Brown. Hindi mo ba nakita kung paano niya binugbog si Michael? Michael is no match for him. Nagsalubong ang kilay ni Charlotte ng mahigpit. Hindi man lang siya kayang labanan ni Mr. Brown. Ganoon ba kalakas ang masamang tao? Nanlaki ang mga mata ni Mrs. Berry sa takot. Huwag mong hayaang magulo ang iyong imahinasyon. Sinubukan ni Charlotte ang ibang paraan ng pag-aliw sa kanya. Hindi siya masama. Maraming beses na niya akong niligtas. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na akong nawala sa buhay ko. Talaga, kailan? Nagulat si Mrs. Berry. Noong mga panahon. Ikinwento ni Charlotte ang mga panahong nasa panganib siya, noong sumabog ang bahay, noong siya ay nasa panganib na inatake, at kung paanong si Zachary ang nagligtas sa kanya sa bawat pagkakataon. Si Mrs. Berry ay ganap na nabigla. Sa wakas, idinagdag ni Charlotte, hindi siya masamang tao. Masama lang ang ugali niya. Kaya, huwag na natin sandutin ang oso. Fine, naiintindihan ko.
Bumantong hininga si Mrs. Berry. Sana talaga mabalik na tayo sa mga tahimik na araw na yon. Kahit tayo ay mahirap sa panahong iyon, pero matatag ang buhay. Walang masyadong nangyari. Sa lahat ng nangyari kamakailan lang, lagi akong nagbabantay. Hindi ito mangyayari sa hinaharap. Makakapagpahinga ka na. Gumawa ng silent resolution si Charlotte. Miss, pangako mo sa akin na magiging okay ka. Hinawakan ni Mrs. Berry si Charlotte ng mahigpit. Before Mr. Wintz na insidente, ay umaasa siyang ligtas at masaya ka. Walang ibang mahalaga. Oo, alam ko. Kailangan maging okay tayong lahat. Kailangan mong makipagtulungan sa paggamot at gumaling ka kaagad para makakatulong sa akin sa pag-aalaga ng mga bata. Oo, sa hapon, dinala ni Reyna si Mrs. Berry sa ospital. Si Dr. Howard at ang 3 attendant ang nag-aalaga sa mga bata habang si Charlotte ay nagpahinga sandali. Tumawag ang punong guro sa kindergarten upang tanungin si Charlotte kung kailangan ng 3 bata na magbakasyon muna. Tinanong ni Charlotte ang mga bata kung ano ang iniisip nila, at nagpasya silang bumalik sa kindergarten sa susunod na araw. Si Dr. Howard at ang 3 attendant ay sasamahan sila sa buong paglalakbay. Nasiyahan si Jamie sa mga tao at nasumpungang nakakasawa na nasa bahay. Ang gusto lang ni Ellie ay lumabas para maglaro. Bagamat maaaring maging kalmado si Robbie, gusto niyang pumunta sa kindergarten para matuto. Sa wakas ay naging payapa ang buhay. Kinabukasan ay Lunes, at nagpasya din si Charlotte na bumalik sa opisina upang magtrabaho. Determinado siyang hindi na sasalungatin ang alinman sa mga kahilingan ni Zachary. Hanggat hindi ko siya tinatawid, ang aking pamilya ay magkakaroon ng magandang buhay. Noong araw na iyon, nakatutok ang isang mata ni Zachary sa kanyang telepono, at naghihintay na tumawag si Charlotte. Ngunit hindi niya ginawa. Kinagabihan, dumating si Reyna para ibigay ang kanyang ulat. She kindly said, "Miss Wint's waist injury is much better." Dapat ay gumaling siya sa lalong madaling panahon. Siya nga pala, nag-message ako sa kanya noong hapon, and she said that she's nababalik sa trabaho bukas. Okay, ano pa ang sinabi niya? Casual na tanong ni Zachary. Ang gusto talaga niyang itanong ay kung binanggit siya nito. Sinabi rin niya na ang iyong pagsasaayos ay napaka-maalalahanin, maingat na pagsisinungaling ni Reyna. Kahit ikaw ay nag-ayos ng mga tutuluyan para sa doktor at mga attendant na nagpapahintulot sa kanila na alagaan ang mga bata. Sinabi niya na nalutas mo ang isang malaking problema para sa kanya at labis siyang nagpapasalamat. You're getting bolder these days. How dare you lie to me? Pinutol siya ni Zachary at sinamon siya ng tingin na nananakot. Patawarin mo ako, Mr. Noct, ipinilig ni Reyna ang kanyang ulo at humingi ng tawad. Napakunot ng noo si Zachary. Kaya ito ay talagang isang kasinungalingan. Yung walang utang na loob na kawawa. Wala siyang konsepto ng pagiging mapagpasalamat. Umalis ka na. Bumaba ang tingin ni Zachary at nagpatuloy sa pag-inom ng alak. Oo. Yumuko si Reyna at lalabas na sana ng kwarto nang makaharap niya ang matandang Mr. Noct. Mabilis niyang ibinaba muli ang kanyang ulo at binati, "Nice to see you, old Mr. Noct." Oo, nalutas na ba ang usapin? Umupo ang matandang Mr. Noct sa sofa sa tapat ni Zachary. Anong mahalaga? Walang iniisip na tanong ni Zachary. Nang matamaan siya, sinabi niya, "Oh, ayos na. Mabuti." Tumango ang matandang Mr. Noct. Ang Divine Corporation ay lumalaki sa araw-araw. Kailangan mong tandaan ang opinyon ng publiko. Sana ay hindi naging sanhi ng labis na masamang press ang pangyayari sa akin. Hindi, ayos lang. Tiningnan ni Zachary kung paano siya nakasuot ng kanyang damit. Mayroon ka bang makipag-date sa ilang matandang babae? Pang-aasar ni Zachary. Stop it. How dare you tease me, you brat. Sinampal ng matandang Mr. Noct si Zachary gamit ang kanyang saklay. Hehe, tumawa si Zachary. Saan ka pupunta? Pupuntahan ko ang 3 kong apo. Agad na lumiwanag ang mukha ng matandang Mr. Noct nung naisip ang 3 bata. Tinawagan ko lang sila at hiniling na kumain. Kumunot ang noo ni Zachary. Seryoso ka ba? Ilang araw mo lang silang kilala.
Bakit mo sila ginagamot tulad ng tunay mong mga apo sa tuhod? Ang tatlong bata ay nakatadhana sa akin. Mula sa sandaling tumingin ako sa kanila, nakaramdam ako ng pakiramdam ng pagiging malapit. At saka, medyo kamukha mo sila. Magkatulad rin kayo ng mga personalidad, lalo na sa kay Robbie. Hamalakhak ang matandang Mr. Noct. Tumigil ka. Iyong tatlong daga ng alpombra na bigla si Zachary sa sama ng loob. Nagmamadali niyang idinagdag, huwag mo silang ilapit sa akin. Hindi ako ang uri ng taong matutulog sa. Alam kong maingat ka sa lugar na iyon. Kung hindi, baka maghinala akong anak mo talaga sila. Napabuntong hininga ang matandang si Mr. Noct habang kinukusot ang kanyang mga mata. Dati lagi akong nasa kaso mo at pinagbabawalan ka. Ngayon na nakikita ko na ang tatlong bata, inaasahan ko na kayo ay maging mapagbigay. Kailangan mo lang gawin ito kahit isang beses lang. Matanda ka na. Anong kalokohan ang binubulalas mo? Sumeryoso ang mukha ni Zachary. Fine, fine. Tapos na akong mag-aksaya ng hininga sa iyo. Tumayo ang matandang Mr. Noct at nagsimulang maglakad palabas. Isa ka lang boring na stick sa putik. I am off to see my apo. They're too cute. Hindi nakaimik si Zachary. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kalapit ang matandang Mr. Noct sa kay Michael na mga anak. Kahit papaano, hindi ito naging maayos sa kanya. Kumuha siya ng malalaking lagok sa baso niya. Mr. Noct. Malalaman kaya ng matandang Mr. Noct kung sino ang tatlong bata. Dapat ba nating bigyan ng paalala si Miss Wind para dito? Bulong ni Ben sa kanyang mungkahi. May sarili siyang utak. Hindi ba niya naiisip ang sarili niya? Bulalas ni Zachary. Oo. Pinagmasdan ni Charlotte si Mrs. Berry mula sa ospital. Tumakbo si Ellie sa kanyang maliliit na paa at bumulalas. Mommy, gusto kong magsuot ng pink na damit ng prinsesa kapag naghahapunan kami ni Lolo Noct ngayong gabi, pwede ba? Lolo Noct, tanong ni Charlotte matapos ang ilang sandali na pagkabigla. Yung nag-asikaso sa amin sa ospital. Gusto niyang dalhin tayo para kumain ng hamburger, pagtataas sa kanya ni Ellie ng ulo at inosenteng sumagot. Natigilan si Charlotte sa sagot niya. Ang mga salita ng punong guro ng kindergarten ay lumabas sa kanyang isipan. On the way back, we chatted with some attendants and found out that the person responsible is the grandfather ng presidente ng Divine Corporation. Napakabait niya talaga sa mga bata. Nagawa na nila na lumalapit sa kanya at ayaw umalis. Binili pa sila ng matandang Mr. Noct ng isang grupo ng mga regalo doon, na napakarami kaya na puno nila ang sasakyan. Nagbago ang ekspresyon ni Charlotte. Mabilis niyang tinanong ang attendant, sino ang Lolo Noct na tinutukoy ni Ellie. She's talking about old Mr. Noct. He's also our boss, nakangiting sabi ng pediatrician. Napahawak si Charlotte sa pagkabalisa. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa kwarto para hanapin si Robbie at Jamie. Robbie, Jamie. Nandito kami, Mommy. Sina Robbie at Jamie ay naglalaro ng Legos. Ang mga bata ay nakaupo sa carpet at nagtayo ng isang lumilipad na platito. Robbie, Jamie, kailangan ko kayo na makausap. Libre kayo ba? Magalang na tanong ni Charlotte sa kanila. Maghintay. Inilagay ni Robbie ang huling piraso at tuwang-tuwa siyang pumalakpak. Tapos na lahat. Napakaganda mo, Robbie. Napatingin si Jamie kay Robbie nang may paghanga. Hindi ko magawa itong flying saucer. Kahit anong pilit ko. Ang bilis mo namang natapos. Haha, tuturuan kita sa susunod. Napataas ng kilay si Robbie. Pinapalakpak niya ang alikabok mula sa kanyang kamay at bumaling kay Charlotte. Libre na kami ngayon, Mommy. What's wrong, Mommy? Ayaw mo bang mag-dinner tayo ni Lolo Noct? Tanong ni Ellie na nagtataka habang naglalakad at itinaas ang chubby na mukha. Hindi naman sa ganon. Isinara ni Charlotte ang pinto. Niyakap niya si Ellie habang nakaupo sa sahig at nagtanong, paano ka napunta at nakilala si Lolo Noct? At saka, ano nga ba ang nangyari sa binti ni Jamie? Ang principal ng kindergarten at si Miss Cheney ay binigyan ako ng pangkalahatang salaysay ng nangyari. Pero, gusto kong marinig ang higit pang mga detalye mula sa inyo. Hindi sinasadyang nasagasaan ako ng driver ni Lolo Noct.
Hindi nila sinasadya. Mommy, mabait talaga sa amin si Lolo Noct. Oo, araw-araw siyang pumupunta sa ospital para makasama kami. Marami rin siyang binili sa amin. Sabi niya na magiging tagapag-alaga namin siya. Kung may magtangkang mangbuli sa atin, tuturuan niya sila ng leksyon. Oo, sabi ni Lolo Noct. Tumigil kayo. Pinutol ni Robbie sina Jamie at Ellie. Hayaan mo akong magsalita. Okay, magsalita ka, Robbie. Tumango si Charlotte. Ganito ang nangyari. Sinabi ni Robbie kay Charlotte ang nangyari noong araw na iyon pagkatapos ng klase, na sinundan ng nangyari sa ospital, at sa wakas kung paano nagpakita si Zachary. Nakikinig si Charlotte habang ang puso niya ay kumakabog sa kanyang dibdib. Hindi niya inaasahan na pupunta ang mga bata sa napakaraming pangyayari sa nakalipas na 2 araw, at nakilala pa nila si Zachary. Kung totoo ang sinasabi nila, malamang na hindi alam ng matandang Mr. Noct kung sino talaga sila. Ang aksidente sa sasakyan ay talagang hindi sinasadya. Ibig sabihin, hindi inagaw ni Zachary ang mga bata. Nagkataon lang na nalaman niya na ang matandang Mr. Noct ang nakabangga kay Jamie. Sinamantala niya lang ang pagkakataon para takutin ako. Ngunit hindi ba ito ang lahat ay masyadong nagkataon? Kabanata 350. Mommy, pinutol ni Robbie ang pag-iisip ni Charlotte. She gathered her senses and said guiltily, "This is all my fault." Kung hindi ako nahuli, hindi si Jamie napasok sa aksidente. Hindi na kayo maghihirap. Huwag mong sabihin iyan, Mommy. Marahang hinawakan ni Robbie ang mukha ni Charlotte at magiliw siyang inaliw. Kailangan mo pa para sabay kaming magtrabaho at alagaan. Nahihirapan ka na. Dapat tulungan ka naming gumaan ang iyong mga pasanin. Tama si Robbie. Kinalikot ni Jamie ang kanyang mga daliri at mahinang sinabi. Kung hindi ako naglalaro at tumakbo sa kagubatan para habulin ang pusa, hindi sana ako nabangga. Kasalanan ko kung napansin ko ang pusa. Nagpout si Ellie. Ang chubby cheeks niya ay may impit na 2 cute na dimples. So, I won't be late in the future, and you guys won't ignore safety to play. We'll improve together, okay. Pinag-isipan ni Charlotte ang lahat ng kanilang mga kilos. Okay, sabay-sabay na sagot ng 3 bata. Ngayon, pag-usapan natin kung dapat tayong dumalo sa hapunan ni Lolo Noct. Magiliw na nakipag-usap at nakipag-usap si Charlotte sa mga bata. Gayunpaman, sinisigaw iyon ng kanyang isip na siya ang kanilang lolo sa tuhod. I want to go, Mommy. Mabait talaga sa akin si Lolo Noct. I like him. Itinaas ni Ellie ang mabilog niyang mga braso at sumigaw sa parang bata na tono. Oo, gusto ko rin si Lolo Noct. Nangako akong pupunta ako, mabilis na dagdag ni Jamie. Mommy, nag-aalala ka ba na magiging makulit ang apo ni Lolo Noct? Boss mo siya diba? Binasa ni Robbie ang pagitan ng mga linya at nagtanong dahil sa pag-aalala. Oo, boss ko siya, sagot ni Charlotte pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aalinlangan. Saglit na nag-isip si Robbie bago sinabi sa seryosong boses, he looks fierce, but he was friendly. Nung pinauwi niya kami kagabi, hindi niya kami sinubukang saktan. Pinauwi kayo niya, gulat na tanong ni Charlotte. Tumango ang mga bata at gumawa ng tunog ng pagkilala. Lumangoy ang isip ni Charlotte sa mga larawan ni Zachary na nakikipag-ugnayan sa mga bata. Malamang kasing mahigpit siya gaya ng dati. Nakapagtataka na hindi niya tinakot ang mga bata sa kanyang malademonyong aura. Mommy, maganda ang pakikitungo sa amin ni Lolo Noct. Gustong-gusto namin siya, pero kung ayaw mong makuha din namin siya na malapit sa lolo ng amo mo, hindi na kami pupunta. Sina Jamie at Ellie ay nagkamot ng kanilang mga ulo sa pagkabigo. Tahimik na naglaro si Jamie sa mga Legos at sinira ang katatapos lang na flying saucer. Nakapout si Ellie habang kinakalikot ang kanyang mga daliri. Ang mga luha sa kanyang mga mata ay nasa bingit ng pag-agos. Hindi makayanan ni Charlotte na makitang malungkot ang kanyang mga anak. Ngunit, ayaw din niyang makuha ang mga ito na masyadong malapit sa matandang Mr. Noct. Mga anak, alam kong hindi kayo masaya kay Mommy. But I have my reasons. Ako. Sana ay maintindihan niyo.
Ding dong! Bago pa matapos magsalita si Charlotte ay tumunog na ang doorbell. Ang isang attendant ay sabik na bumulalas, "Ikaw ay narito, matandang Mr. Noct." Nawala ng kulay ang mukha ni Charlotte. "Diyos ko, narito na ang matandang Mr. Noct. Kung makita niya ako, mapapahamak kami. Nandito ako para sunduin ang mga bata. Gusto ko ring makilala ang nanay nila at humingi ng tawad sa kanya." Ang boses ng matandang Mr. Noct ay narinig. "Lolo Noct." Masiglang tumakbo palabas si Ellie. "Ellie, huwag ka munang lumabas." Agad siyang hinawakan ni Charlotte. "Mommy, gusto kong makita si Lolo Noct." Nagpout ulit si Ellie, tumulo ang luha sa mga mata niya. Kamukha niya ang larawan ng pagkabigo.